Nagbabalik po ang inyong content creator at nandito na naman po tayo para sa isang video na ating ibabahagi dito sa ating channel. Ang video na ito ay ang isang pandinig na kung saan ay pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros na kung ay dumalo dito si Pastor Kibuloy. So makikita natin ang interrogation na ginawa ni Senator Risa Hontiveros, maging ang mga victim survivor na tinatawag nila ay ang ilan sa kanila ay dumalo dito. At po natin ito ipagpatuloy. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lamang ang subscription button kasama ang notification bell para maging update kayo sa bawat video na ina-upload. Bago natin bigyan ng reaction itong video na ito, panoorin muna natin ito. Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin
rin po, Wala talagang inaamin dito si Pastor Kibuloy sa bawat mga akusasyon na ito sa kanya. At minsan nakakapagtaka rin dito bakit itong mga victim survivor na tinatawag nila ay bakit hindi nga naman nag-file ng mga kaso ito at ngayon lang nagsilutang, o baka naman tinatakot sila sa palagay niyo po. So ipagpatuloy po natin ang panonood. polisiya ng kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon, yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent on that issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Itong mga aligasyon kay Pastor Kibuloy ay parang matagal na natin ding naririnig ito. Pero talagang ngayon lang nagsilutangan itong mga tinatawag nilang survivor victim na ito. Pero ang kagandahan lang sana rito kung may mga matibay silang mga ebidensya din na ipapakita para talagang magkaroon ng katarungan kung talagang naging biktima nga sila. Kasi rin silang nakuhang magandang kasagutan mula kay Pastor Kibuloy kasi halos lahat ng sagot niya ay puro hindi niya sinasagot ang mga bawat mga tanong ni Senator Risa Hontiveros na kahit man lang
magbigay siya ng paglilinaw. Pero talagang nag-i-invoke lang ang kanyang sinasabi lagi. Wala talagang konkretong sagot na paglilinaw. Tuloy po natin ang panonood. Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, So ito ang isang matindi rito na kung saan ay nagkaroon ng military training at ang isa rin palang reservist ito si Pastor Kibuloy na may rank na Brigadier General bilang reservist ng military. At yun nga, nagkaroon pala ng training daw. Ayun nga dito kay Senator Risa Ontiveros, ang military training ay para protektahan si Pastor Kibuloy at hindi para sa bayan yung training na isinagawa. Talagang matindi ito kung ito'y may katotohanan. I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina, na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG o yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam niyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung curriculum po yung TF Davao, separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Paaro. Yun yung national. Separate po yung Task Force Davao Okay. sa Paaro. Yung Paaro nag-start 2015 po, Okay. 2nd Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin nyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng pagbilog sa kanila, pero BGen, Pastor Apollo C, na I suppose Kibuloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po.
Okay. So ang kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, ang kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Sana nagustuhan nyo ang binahagi nating video na ito. Kung mayroon man po kayong opinion, reaction o komento na may kaugnayan dito sa ibinahagi nating video na ito, i-comment lamang po sa comment section sa ibaba ng video mismo na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.